beloved Boss Mike Cervera. Si PBBM ang inatake ni Singson. Si Palace Press Officer. Ayan na. Oh, ang sagot, ang rest back. Ito na rest back, mga kababayan ko. Rest backan mo na, Atty. Claire. Undersecretary Claire Castro. Dati na raw attack dog ng Pangulo. Pero kalaunay, inappoint naman bilang USEC. After 13 Ano dating attack dog? Mali ka dyan. Engot din to. Bobo, tumatanda na to. Si UC Claire, dati yan, mga kababayan, doon lang sa tama yan. Pag may mali ang gobyerno, pupunahin niya. Kapag ka may tama, pupurihin niya. Hindi umaatake yan. Nakuha niyo, mga kababayan ko? Hindi ganon. Talaga lang likas na nakikita ni Atty. Claire na yung mga DDS ay maraming kamalian, maraming katangahan, maraming katarantaduhan. Ganon. Pero yung sasabihin yung attack dog ng Malacanang si UC Claire, mali ka dyan. Unggoy! days lang, yung last na banat niya kay BBM, after 13 days, Claire Castro was appointed USEC of the Presidential Commission Communication Office with a budget of 2.4 billion. Ay! Tumigil ka nga! Alam mo, Chabit, kung meron mang mas nakakaalam sa lahat kung paano na-appoint si Atty. Claire, ako yun! Alam niyo yan. Alam niyo yan, di ba? Alam niyo yan. Kung meron man nakakaalam kung paano na-appoint si UC Claire Castro, mga kababayan ko, kung bakit siya na-appoint bilang tagapagsalita ng Malacanang, ako po yun. Ako. Iingot-ingot po. Ay, naku. Kaya nga, mga kababayan ko, sabi ko sa inyo, nuknukan ng sinungaling ito eh. Diba? Nuknukan ng sinungaling to. Oh, ako lang ang may alam kung paano nangyari yun. Wala. Kahit sino makakapagsabi, ako lang. Oh, tuloy. Nagbago na, attack dog pa rin, pero tuta na ang bato. Agarang sagot ng Malacanang. Tila pinipilit na lang daw dumihan ng mga nagawa at plano ng Pangulo. Yan. Alam na raw ng taong bayan ang pagkakaiba ng isang totoong makabayan. Correct. Sa isang gusto lang iangat ang bansariling kapakanan. Yan na nga ba yung sinasabi ko eh. Tama, Atty. Claire, di ba? Yan. Hindi nila kasi kaya si Atty. Claire na rebatan. Hirap na hirap sila na sagutin lahat yung mga banat ni Atty. Claire sa kanila. Kasi ganito yan, mga kababayan ko, pakinggan nyo yung sasabihin ko. Nung panahon na wala pa ang nagngangalang Atty. Claire Castro sa Malacanang, mga kababayan ko, alam nyo yan. Anong ginawa nila? Binubugbog nila ng fake news ang Malacanang. Tama? Sinasamantalan nila yung pong pagkakataon na hindi sumasagot ang Pangulong Bongbong at walang magsasalita na taga Malacanang para kay Pangulo. Tama? Kaya nasanay sila ng ganon. Tuwan-tuwa sila kasi walang sumasagot. Lahat ng sasabihin natin, paniniwalaan ng tao, ganon. Pero nung dumating ang UC Claire Castro, eto na. Nanggigil na sila kasi hindi na umuubra yung mga propaganda nila at mga naratibo na gustong isiksik sa isip ng mga tao. Tama, mali? Kung inyong nasusubaybayan talaga ang mga pangyayari at istorya netong administrasyon ni Pangulong Bongbong, ganun po yun. Nako! Di ba? Kayo alam niyo yan kapag kayo matatagal na nakasubaybay dito. Hindi raw nagpapakabayani si PBBM. Correct. Hindi nagpapakabayani ang Pangulo kundi obligasyon niya na linisin ang gobyernong ito para sa tao. Tama naman. Dahil sa paglaban ni Pangulo sa korupsyon, sa pagkakaapekto sa marami, sa kanya-kanya, pinipilit nilang dumihan
ang mga nagawa at mga plano ng Pangulo. Tama naman. Yun naman po ang dapat nilang gawin. Kung gusto pa nilang makabalik sa pwesto nila, kailangan nilang isugal na magpakasamang lalo sa pamamagitan ng pagsira, sa pamamagitan ng pagdumi, sa pamamagitan ng pagwasak, sa mabuting hangarin, sa mabuting gawain, at plano ng Pangulong Bongbong Marcos. Ayos ba, mga kababayan ko? Yun lang naman yan eh. Wala namang iba. O, paano? Hindi na naman nila kayang sagutin yan. Ayon kay Castro, at obligasyon itong linisin ng gobyerno. Ah. Pero dahil marami na raw naaapektuhan sa aksyon ng Pangulo, Correct. sila may mga gumagawa na lang daw ng mga kwento para Ah. ibagsak siya. Siyempre, gagawa ng mga kwento-kwento yan para ibagsak siya. Mga kababayan ko naman, tanong ko, matatanda na sa politika. Diyan na mga kababayan, si Chavit tumanda ng husto. Matandang-matanda na ng husto si Chavit. 80 na mahigit, magna-90 na. Ang tanong ko, kung ikaw ba talaga ay para sa bayan, sa tanda mo na yan sa politika, bakit hindi nyo man lang nagawan na masugpo ang korupsyon sa bayan na to? Talaga ba kayo? Ang tanong ko, eto. Talaga ba kayo ay para sa bayan na to, laban sa mga kurakot sa gobyerno? Eh bakit hanggang ngayon, tumanda na kayo ng husto, puro kurakot pa rin ang inaibibisto? Sige nga, isipin nyo maigi yan. Kung etong mga matatanda na sa politikang yan, eh para talaga sa bayan, para sugpuin ang korupsyon, eh bakit hanggang ngayon, sinusugpo ni Pangulong Bongbong? Abi, kurakot pa rin ang problema ng bayan na ito. Yung sistema ba talaga o kayo ang problema ng bansang ito? Yun ang tanong ko. Diba? Hindi kaya etong mga matatanda na mga politiko na ito ang siyang talagang totoong problema? Hindi talaga. Ang sistema? Di ba mga kababayan ko? Kasi kung uunawain natin ang mga batas na nandiyan dyan, maganda naman eh. Pero mga kababayan, bakit ganon? Patuloy-tuloy pa rin ang korupsyon, patuloy-tuloy pa rin ang pagnanakaw, patuloy-tuloy pa rin ang paggawa ng iligal ng mga nasa gobyerno. Eh baka nga tama si Pangulo. Kaya ang tinatayuan ko at sinusuportahan ko kung ano ang nais ng Pangulo. Bakit? Eh mukhang tumatama eh. Kailangan ng ibunyag ang lahat ng kasamaan, katiwalian, korupsyon, at mga masasamang elemento sa gobyerno. Kita nyo? Hello? Yan ay matapos hindi makinabang at hindi mapagbigyan ng iilan sa kanila. Kita nyo? Hindi lang napagbigyan mga kababayan, kaya nagagalit na sila. Bakit? Kasi nagagamit nila yung mga hiling nila para sa kapakanan nila. Maaaring yung mga inuupo nila sa gobyerno, magagamit nila para sa mga negosyo nila. Negosyong illegal man o legal yan, abay mga kababayan, ganun pa rin. Conflict of interest pa rin yan. Sa pinipili ng mga ito manira. Una nang isiniwalat ni Singson ang pag-atras sa suporta sa Marcos administration sa kabila ng pagtulong nitong manalo si PBBM sa eleksyon. Nako. Tila kinalimutan na raw kasi siya ng Pangulo. Kita nyo, tama bang dahilan yon? Yung kinalimutan ka lang, hindi ba pwedeng maging busy ng Pangulo dahil maraming trabaho, maraming ligpitin, maraming dapat na solusyon ng problema ang bansang ito. Ang gusto mo maging special ka pa rin, ganon? Dahil nga nakatulong ka. Kaya nga mga kababayan, kaduda-duda, ang pagtulong ni Chavit para kay Pangulong Bongbong Marcos ay para sa kapalit. Maliwanag naman yan mga kababayan ko. Dapat pa bang i-memorize yan? Ulitin ko lang para sa kaliwanagan. Ang pagtulong ni Chavit kay Pangulong Bongbong Marcos ay para lang sa kapalit. Mga kababayan ko, kung kayo'y talagang makabayan, ang inyong dapat na ginagawa na pagtulong para sa ikabubuti ng bansang ito ay wala po dapat kapalit. Opo. Hindi po tayo naghahangad dapat ng kapalit na kahit na
katiting na singkonduling. Diba? Kapalit na singkonduling na kasing duling ni Sarah at saka ni Kitty. Tama ba? Sama nyo na rin si Norman Mangusin. Puro mga duling, mga kababayan ko, duling, ha? Tuloy. Hindi nabigyan ng director-level position Ah. ayon sa kanyang mga pahayag noong 2025. Ah, ha? Tiniming ng dating gobernador ang kanyang mga paratang sa 2026 Aha. sa pagpatak ng 40 years matapos ang ouster ng ama ni PBBM na si Ah. Marcos Sr. noong 1986. Kita mo? Bakit ang Pangulong Marcos Sr., kayo tinulungan din? Kayo ang mga walang utang na loob kung ang pag-uusapan, utang na loob din naman. Diba? Kung utang na loob din lang naman ang pag-uusapan, etong si Chavit ang walang utang na loob. Malaki ang utang na loob niya sa tatay ni Pangulong Bongbong na si Apo. Apo Lakay. Pero tignan nyo naman, kung likas na talaga ang katraidoran, siya pagkataot dugo niyan, sa dugo na nananalaytay niyan, traidor na talaga yan. Ay, nako mga kababayan ko. Dito na tayo. Mga kababayan ko, ganito lang naman. Matino si Chavit. Kayo na bahalang humusga din kung matinong tao yan, ha? Ito napanood ko lang naman. Hindi sa akin galing, ha? Ito ba siya? Mga kababayan ko, bahala na po kayo. Kayo na humusga kung matinubang tao talaga ang inyong sinasabing Chavit Singson. Pasok! Grabe, this is the most uncomfortable interview I've ever watched. Ay, ito ba siya? Si Josephine. Siya yung girlfriend. Josephine. Ang ganda, Gov. May anak na kami isa. Sa unang tingin, parang ang harmless lang ng interview, no? Until, This is Josephine. Yes, and you're 27? How long have you been with Gov? 13 years? Sandali, 14 ka pa lang, Putik na yan, eto na, papasok na mga kababayan ko yung sinasabi kong age doesn't matter, mga kababayan ko. Ulitin ko lang. Sang-ayon po ko sa age doesn't matter kung ang babae ay nasa tamang edad na. Kaya niya nang magpasya para sa sarili niya. Pero kapag ka ang edad ko, Diyos ko naman. Para bang mga kababayan, kakaregla lang. Parang kakaregla lang, mga kababayan ko. Abay, kita nyo naman, Pero hindi naman natin may tatanggi na maganda talaga itong babae. Maganda. Kita nyo, Maganda. Magandang maganda. Kita nyo, tuloy! Wow! so yun na nga, nag-resurface sa Facebook yung decade-old footage ng guesting ni Chavit Singson sa Chris TV, where he introduces then current partner na si Josephine Pintor. Kung papanoorin mo yung episode, obvious na nagulat si Chris na pinatulan ni Chavit si Josephine at the age of, hingang malalim, 14. Walang pagkakaiba kay Kibuloy, Kaya wag na kayong magtaka kung yung ibang mga vlogger nila dyan, mga kababayan, kasi ganun din ang gawain nila. Kanino ba naman susuporta yung pare-parehas na na magkakaugali at magpare-parehas ang gusto? Grabe mga kababayan ko, ewan ko sa inyo, bahala na kayo. Ang tanong ko, matino ba ang tao na ganyang klase? Sige nga, kayo na. Kayo na ang humusga, Matino ba ang taong ganon, mga kababayan ko? Ewan ko sa inyo. Pag sinabi niyong matino yan, di wow. Di ba? Di wow. Iwan na natin yan. Yan! Ngayon, alam nyo ba mga kababayan kung bakit? Kung bakit nagmamadali? Ayan, mga kababayan ko, Yan, mga litanya ni Chavit. Sure na matatanggal na si Bongbong Marcos. Sure na daw. Sad ni Manong Chavit sa press conference. Nako, eto pa, mga kababayan ko. Bistado na.
Manong Chavit, nag-schedule na ng isang malaking rally na magmamarcha pa Malacanang. O, kita nyo? At sinasabi pa nga, mga kababayan, asap na yan. Asap na. O, sabi mga kababayan ko, asap na. Bakit? Kasi ho, ito yung sinasabi ko sa inyo lagi. Dahil sa February, lalabasan na si Sara ng panibago o maaaring maituloy na yung kanyang impeachment trial. Gets nyo? Na kung saan, mga kababayan ko, ay nadagdagan palalo. Ang alin, mga kababayan? Ang mga kaso at magpapatotoo na itong si Sara Duterte na mukhang boksingerong bakla ay marami talagang katiwalian. Oh, yan mga kababayan. Nakuha nyo mga kababayan ko? Yan po yan, wala na pong iba. Pipigilan nila, sasangulungatin nila yung pong nagbabadya na malaking problema nila ay yung pong pagkaka-impeach kay Sara. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.